Ano nga ba ang gagawin mo kapag may makulit na lalaking gustong bilhin ang bahay na iniwan sa'yo ng mga magulang mo? Ibebenta mo ba ito? O gagawin mo ang lahat para lang mapanatili itong sayo? Yan ang problema ni Hannah kay Nathan na isang lalaking madalas dumalaw sa kanyang bahay at gusto itong bilhin. Kaya naman walang nagawa ang dalaga kundi ang magpanggap na multo. Pero paano kung imbis na matakot sa kanya ang binata at umalis na ng tuluyan, mas lalo pang natuwa si Nathan sa kanya at halos araw-araw na itong dumalaw sa bahay. Ha? Nandyan ka na? Tanong pa ni Jay sa kaibigang si Nathan mula sa tawag sa cellphone. Oo, kararating ko lang. Sagot naman ni Nathan. Nilibot ni Nathan ang paningin sa malaking bahay at dahan-dahang pumasok sa loob. Unang tapak pa lang niya ay may kung ano na siyang naramdaman. I can't believe you, man. Tumuloy ka talaga? Hindi makapaniwalang saad ng kaibigan niya sa kabilang linya. You know me, Jace. Basta gusto ko, pupuntahan ko talaga. Sagot naman ni Nathan. Bahala ka, malaki ka na. Balitaan mo na lang ako kapag totoo talaga yung multong nagpapakita dyan. Natatawang saad pa ni Jace. Napailing naman si Nathan sa kabilang linya at tinignan ang loob ng bahay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang babae na nakatayo sa loob. Nakatalikod ito sa kanya. What the? Hindi natapos ni Nathan ang sinasabi nang unti-unti itong humarap sa kanya. Nathan, what happened? Tanong pa ni Jace pero mabilis na ibinaba ni Nathan ang tawag at tiningnan pa ang babae. Pero imbis na matakot si Nathan, parang na-starstruck pa siya nang makita ang mukha ng multo. Sobrang ganda kasi nito at ang kinis ng balat. Kumurap-kurap si Nathan at nang tignan ulit ito, nawala na ito sa kanyang paningin. Nababaliw na ata ako. Saad ng lalaki. Babalik na lang ako bukas. Tumalikod na si Nathan at sumakay na sa kanyang kotse. Pero kahit nakalayo na siya sa malaking bahay, ay hindi niya pa rin makalimutan ang mukha ng babaeng multo. Samantala, pagod na naupo si Hannah sa sofa nang makaalis na ang lalaking tinakot niya. Hindi talaga sila titigil, sabi niya sa sarili. Halos ilang linggo na ba niyang ginagawa ang pananakot na ito para lang hindi maibenta ang bahay na naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Namatay na kasi ang mga magulang niya at tanging ito na lang ang alaala na iniwan sa kanya ng mga ito. Basta, kahit anong mangyari, hindi ko ibebenta ang bahay na ito. Paninindigan na saad ng dalaga habang inaayos ang sarili. Sinilip niya mula sa labas para tignan kung wala na ba talagang tao tsaka siya umakyat sa kanyang kwarto at nagpahinga na rin. Pagkahiga niya, muling sumagi sa isip niya ang mukha ng lalaki kanina. Ang kapal talaga ng mukha niya, hindi man lang natakot. Bulong pa niya. Kinabukasan, maagang bumalik si Nathan sa malaking bahay. Hindi niya alam kung bakit pero parang hinihila siya pabalik doon. O baka gusto lang talaga niyang makita ulit ang multo. Pagbukas pa lang niya ng pinto, napakunot na ang noon niya. Isang magandang musika kasi ang bumungad sa kanya. At nang sumilip pa siya sa sala, nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Sumasayaw ang babaeng nakita niya kagabi. Hindi man kagandahan ang sayaw na yon, pero nakikita ni Nathan na tila nag-e-effort talaga ang multo. Nagtaka si Nathan, lalo na't kumakanta-kanta pa ang multo na halatang sintonado rin. Araw-araw, ikaw Ay, teka! Napatigil ang babae nang bigla siyang madulas sa carpet at natumba. Pero hindi naman siya gaanong nasaktan. Napatakip si Nathan sa bibig. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa tawa. This is the cutest ghost I've ever seen. Bulong ni Nathan habang napapatingin pa rin si ginagawa ng multo. Umikot-ikot pa si Hannah at kunwaring nagpalutang-lutang. Tila nagpa-practice sa kanyang gagawing pananakot. Kailangan mo kang multo. Hindi mo kang nag-e-exercise, Hannah. Iling na saad niya sa kanyang sarili. Pero agad siyang napatigil nang maramdaman ang presensya sa kanyang likod. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Nathan na nakangiti sa kanya. At halatang kanina pa nanunood. Good morning. Ghost rehearsal ba yan? Tanong pa ni Nathan. Nanlaki ang mata ni Hannah nang magtanong ang lalaki. Oh my God! Sigaw ng dalaga at
Napahawak sa kanyang dibdib. Ba't nandito ka? Bumalik ako. Gusto ko lang malaman kung totoo ka bang multo. Don't worry. Magaling ka namang sumayaw. Hindi ako sumasayaw. Tanggi ng dalaga. Stretching lang yun. Ganon gumalaw ang multo. So may multo pa lang. May rhythm. Nakangising sagot pa ni Nathan sa dalaga. Napapikit si Hana. Tapos ay napasapo sa kanyang noo. Nag-iisip siya kung ano ba ang dapat niyang gawin. Hindi ito yung plano. Dapat nakakatakot ako, hindi nakakatawa. Bulong ng dalaga sa kanyang isipan. Hindi ka dapat nandito. Bawal ka dito. Delikado dito. Maraming ano? Many ghosts. Pagputol ni Nathan sa sinasabi ni Hana. Many rats, sagot ng dalaga. Oh, good to know. So, ikaw yung head rat. Tanong pa ni Nathan. Napatigil si Hana sa narinig mula kay Nathan at ang tanging nagawa niya ay maglakad ng paatras tapos ay tumakbo paakyat ng hagdan. Hindi man lang inadjust ang bestidang parang bedsheet costume. Habang si Nathan ay nakatitig lang sa direksyon kung saan siya tumakbo at dahan-dahan itong napangiti. I really need to know who is she. Bulong ng lalaki sa kanyang sarili. Nang makarating si Hana sa kanyang kwarto ay agad niyang sinara ang pintuan ng kwarto niya at mabilis na sumilip sa bintana. Nakita niyang papalayo na ang lalaki pero bago ito tuluyang umalis, tumigil pa ito at tumingin ulit sa bahay. Ay, hala siya! Anya. Mabilis siyang yumuko at nagtago sa gilid ng kurtina. Halos hindi na humihinga dahil sa kaba. Nang makasigurong wala na talaga si Nathan, tsaka lang siya napaupo sa sahig at nakahinga ng maluwag. Hindi pwedeng ganito araw-araw. Maaga ata akong tatanda. Reklamo niya pa sa kanyang sarili. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang kaibigang si Krisa. Pagkasagot pa lang nito, Hana, bakit? Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Saad ni Hana. Kaya naman halos mabasag ang eardrum ni Krisa. Bakit? Anong nangyari? Mabilis na tanong ni Krisa. Kasi 'di ba nagpapanggap akong multo. Tapos nagpa-practice ako kanina. Sumasayaw ako kumakanta. Alam mo na, ghost rehearsal. Mabilis niyang kwento. Biglang bumalik yung gwapong lalaki kagabi. Nakita niya ako, Krisa. Lahat. L-A-H-A-T. As in sumasayaw ako at kumakanta na parang tanga. Tapos kinausap ko pa siya. Paano kung isipin niyang hindi ako multo? Ano na yung gagawin ko ngayon? Natahimik si Krisa ng 2 segundo matapos marinig lahat ng yon sa kanyang matalik na kaibigan. Teka, gwapo? Natigilan si Hana sa narinig at hindi makapaniwala sa kanyang kaibigan. Wow, yan talaga yung naalala mo sa mga sinabi ko. Girl, ang sarap kaya sa tenga kapag sinabing gwapo ang lalaki. Kailangan ko yun, pang motivation. Natatawang saad ni Krisa sa kaibigan. Krisa, please, crisis na to, hindi motivational seminar. Kunwaring irap na saad ng dalaga. Pero bago pa makapagpatuloy si Hana sa sasabihin niya, biglang sumigaw si Krisa. Pero teka, kinausap mo siya? Sus, talagang aakalain mo na hindi ka multo. Ano ka ba? Yun nga yung problema ko. Anong gagawin ko? Ayokong ibenta ang bahay na to. Hindi talaga. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Krisa sa kabilang linya. Okay, listen, sabi pa nito. Kung nagdududa na siya, kailangan mong dagdagan yung effort mo. Effort? Tanong pa ni Hana sa kabilang linya. Yes! Mas realistic pa dapat, mas creepy, mas mysterious, at yung hindi sumasayaw na multo. Napatingin si Hana sa sariling refleksyon sa salamin. Magulo ang buhok, may natira pang puting pulbo sa pisngi, at suot ang isang mahabang puting bestida. So, hindi pala effective yung dance number ko. Ngiwi pa ni Hana. Girl, ang multo hindi nagzuzumba. Saad pa ni Krisa sa kaibigan. Napabagsak ang balikat ni Hana sa narinig, pero maya-maya ay unti-unting sumilay ang ngiti sa labi niya. Fine, kung gusto niya ng multo, bibigyan ko siya ng multo. Nakangising saad ni Hana habang nag-iisip ng susunod na gagawin. Kinabukasan, buong umagang nag-isip si Hana ng paraan para mas maging convincing siyang multo sa paningin ng lalaki. May hawak siyang maliit na flashlight, tapos tinutok yon sa kanyang baba. At nagsimulang mag-practice sa harap ng salamin. Umalis ka na, o kakainin kita. Anya, ngumuwi si Hana nang mapagtanto ang lumabas sa kanyang bibig.
Yak, hindi believable. Reklamo niya sa sarili. I need something more ghostest. Dagdag niya at nagsimula na ulit. Huwag kang lalapit. Ako ang babaeng nakatira sa dilim. Nakakatakot niyang saad at hininaan ng konti ang boses. Napangiwi ulit siya at tapos ay umiling. Bakit parang nag-o-audition ako sa theater? Napabuntong hininga siya tapos ay napasapos sa kanyang noo. Sige na nga, practice lang ng practice. Sabi pa niya sa kanyang sarili. Habang nag-e-ensayo siya ay hindi niya namalaya na dumating na pala ulit si Nathan. Tahimik itong naglakad at sinundan ang boses na naririnig mula sa hallway. Yun na naman yung multo. Pero bakit parang excited? Nagtatakang saad ni Nathan. Pagtapat niya sa pinto ng sala, tumambad sa kanya ang eksena. Naroon si Hana na nakatalukbong ng kumot, umiikot-ikot pa, tapos may hawak na flashlight at nagpa-practice. Sa bahay na ito, walang makakalabas. Hindi na nakapagpigil si Nathan at agad siyang napahagalpak ng tawa. Napako si Hana sa ginagawa niya nang marinig ang tawa na yon. No way! Sa ulit! Dahan-dahan niyang itinaas ang kumot at sumilip. Nakita niya si Nathan na nakangiti sa kanya at halatang aliw na aliw sa ginagawa niya. So ano to? Advanced multo rehearsals? Tanong ng binata habang nakatingin sa kanya. Multo maintenance? Sagot ng babae. Maintenance? Nakakunot noong tanong pa ni Nathan. As in, kailangan ng regular practice ng mga multo? Siyempre, hindi naman sila, kami, automatically scary. Nakangising saad ng dalaga. So kailangan nyo ng warm-up. Curious pang saad ng binata. Bakit ba nandito ka na naman? Hindi ka ba talaga natakot sa akin kagabi? Pag-iiba ni Hana ng topic. Nope. Sagot ni Nathan. Actually, mas lalo akong na-curious. Curious? Saan? Nakakunot noong tanong pa ni Hana sa binata. Sa'yo. Diretsong sagot pa nito sa kanya. Nanlamig ang kamay ni Hana sa narinig. Tapos ay agad na nag-init ang kanyang muka. Naku po, hindi to pwede. Hindi pwedeng ma-fall in love ang buyer sa ghost. Ngiwi ni Hana sa kanyang isipan. Umalis ka na. Masama ako kapag nagalit. Seryosong saad ng dalaga. Totoo ba yan? Kasi kahapon, nakita kong sumasayaw ka eh. Sabi pa ni Nathan. Agad na nanlaki ang mata ni Hana tapos ay mabilis na nagsalita. Goodbye! Tinakpan niya ulit ang mukha niya ng kumot at tumakbo papalayo sa lalaki. Habang si Nathan naman ay naiwan habang tumatawa sa mga ginawa ng dalaga. This is the most adorable ghost I've ever met. Nakangiting saad ni Nathan. Dahan-dahan na siyang naglakad palabas, pero bago siya makalabas ng bahay ay tumingala siya sa itaas at ngumiti. I'll be back tomorrow. Saad ni Nathan at tuluyan ng lumabas ng bahay. Sa sumunod na araw, halos hindi nakatulog si Hana sa kakaisip sa mga nangyari nitong mga nakaraan. Hindi siya makapaniwala na hindi man lang natakot si Nathan sa kanya kahit sa ano pa man ang gawin niya. Si Nathan ang pinakamatagal na buyer na hindi niya mapaalis-alis, kaya naman hindi alam ni Hana ang kanyang gagawin. Anong gagawin ko kapag bumalik ulit siya? Dapat may bago akong gagawin, bagong style, bagong pananakot. Pero sa loob-loob niya, hindi siya natatakot kay Nathan. Kinakabahan siya lalo na kapag nagkikita na sila. Hindi dahil multo ang peg niya, kundi dahil gwapo talaga ang lalaki. No, focus. Ghost mode, not crush mode. Saad pa niya sa sarili. Nagmadali siyang nag-ayos ng kanyang sarili. Isinuot niya ulit ang kanyang puting bestida. Habang abala siya sa paghahanda ng props, biglang may kumatok sa pinto ng kanyang bahay. Napangiti si Hana at agad na nagmadali. Ayan na naman siya. Nagmamadali siyang tumakbo sa likod ng pinto at handa na sa kanyang gagawing pananakot. Bumukas ang pinto at nakita niya si Nathan. Pero nagtaka siya nang makitang may dala itong paper bag. Hello, Miss Ghost. May dala ako para sa'yo. Nakangiting saad ng binata. Nanlaki ang mata ni Hana nang marinig yun sa lalaki. Ano to? Nagdala siya ng pagkain para sa multo? Bulong ng babae sa kanyang sarili. Anong dala mo dyan? Tanong pa ni Hana. Milk tea. Sagot ni Nathan sabay angat ng cup. Di ko alam kung may panglasa kayo pero kung meron, try mo to. Best seller. Saad ng lalaki. Multo? Iinom ng milk tea? Ano? Diyos ko, nababaliw na ata ako.
Ano ba tong mundong pinapasok ko? Ngiwi ng dalaga sa sarili. Pero imbis na gano'n ang isagot ni Hana, iba ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ako umiinom ng earthly beverages. Baka thirsty ka sa affection. Nakangiting saad ni Nathan. Hindi nakapagsalita si Hana sa kanyang narinig. Seryoso, Miss Ghost? Pwede ba tayong mag-usap? Tanong pa ni Nathan. Nagulat si Hana at agad na napaatras. Nag-isip agad siya ng idadahilan sa lalaki para hindi sila makapag-usap ng matagal. Hindi pwede. Busy ang multo ngayon. Sagot ng dalaga. Busy saan? May hunting schedule ako. Saad ni Hana. Hunting? As in, may appointment? Tanong pa ni Nathan sa babae. Oo, fully booked ako ngayon. Marami akong taong tinatakot. Saad pa ni Hana kaya natawa sa kanya ang binata. Cute mo, Ang cute neto. Yung ginagawa mo. Mabilis na tumibok ang puso ng dalaga nang marinig ang sinabi ni Nathan. Agad siyang nagtakip ng mukha dahil sa pag-init ng kanyang pisngi. Kailangan mo nang umalis. Delikado dito. Saad niya sa lalaki. Bakit? Dahil may ibang multo. Nakataas ang kilay na saad ni Nathan. Dahil may... Napatigil si Hana sa pagsasalita nang mapatitig siya sa mga mata ni Nathan. Nakalimutan niya tuloy ang dapat na sasabihin niya. May? Naghihintay na tanong ni Nathan. May iba pa akong tatakutin. Sagot ng dalaga. Natawa si Nathan sa narinig tapos ay napailing. Kaya naman bumilis ang tibok ng puso niya dahil doon. You're adorable. I mean, terrifying. Pero sige na. I'll leave. Saad ni Nathan at dahan-dahan nang tumalikod. Pero bago pa man siya makalabas sa bahay ay lumingon siya muli kay Hana at nagsalita. See you tomorrow, Miss Ghost. Next time, I'll bring food ulit. Saad ng binata. Nang mawala si Nathan sa paningin ni Hana, agad siyang napahawak sa kanyang dibdib at napatili. Hindi ako kinikilig, hindi talaga. Sigaw niya tapos ay nagtakip na naman ang kanyang mukha. Sa mga sumunod na araw, tila nasanay na si Hana na palaging dumadalaw si Nathan. Kaya naman imbis na pananakot ang ginagawa niya, tila nawala na siya ng gana dahil wala namang nangyayari. Kinikilig naman si Krisa sa tuwing dumadalaw siya sa bahay ni Hana at nagkukwento ito tungkol kay Nathan. Habang ang mga kaibigan naman ni Nathan na sina Jace at Axel ay inaasarang binata dahil napapadalas na ang pagdalaw nito sa bahay ni Hana na isang multo para sa kanila. Pinaliwanag naman ni Nathan na hindi totoong multo ang babae na naroon sa bahay. Pero tinatawanan na lang siya ng mga to. Pati multo, bro! Saad ni Axel at umiling sa kanya. She's not a ghost. Nag-uusap pa nga kami. Sagot ng binata. You know what? Yan na ata yung epekto ng pagdalaw mo doon sa bahay. Baka napopossessed ka na rin. Saad pa ni Jace. Possess my ass. Ngiwi ni Nathan sa kaibigan. Nag-usap ba talaga kayo o baka naman imagination mo lang? Tanong pa ni Jace. Of course. Palagi kaming nag-uusap. Madalas akong bumibisita sa kanya. At saka masaya siyang kausap. Saad pa ng binata. Nagkatinginan sila Jace at Axel tapos ay sabay na napailing. Wala na to. Saad ni Axel habang nakatingin kay Nathan. Paano mo naman nalaman na hindi siya multo? Sinabi niya sa'yo. Tanong pa ni Jace sa kaibigan. Napaisip si Nathan nang marinig yon. Hindi niya natanong ang babae tungkol sa bagay na yon. Pero sa palagay naman niya, hindi totoong multo ang babae. Pag-uwi ni Nathan mula sa gym kasama si Jace at Axel, hindi mawala sa isip niya ang sinabi ng mga kaibigan. Napabuntong hininga siya habang nagmamaneho pa uwi at sa halip na sa kondo dumiretso, hindi na malaya ng binata na lumiko pala siya sa daan papunta sa bahay ni Hana. Samantala, si Hana naman ay nakahiga na sa sahig ng sala. Nakatulala sa kisame habang umiikot-ikot ang maliit na portable fan sa tabi niya. Ano ba yan, Hana? Araw-araw ka nalang kinakabahan pag dumadating siya. Napapikit siya at nagtakip ng unan sa mukha. At bakit pa palagi siyang bumabalik? Hindi ba siya nagsasawa? Maya-maya, narinig niyang tumunog ang doorbell. Napabalikwa siya ng bangon dahil doon. Tapos ay agad na kinabahan. Ay hindi pwede. Hindi ako ready maging multo ngayon. Sigaw niya sa kanyang isipan. Agad siyang tumayo tapos ay tumakbo sa buong bahay para patayin ang ilaw at nilagay ang puting kumot sa sarili. Tapos ay pumwesto sa may hagdan. Okay, ghost mode. Bulong pa niya. Si Nathan naman na nasa labas ay kumatok ulit.
Hana, nandiyan ka ba? Gusto lang sana kitang makausap. Pero walang sumagot kaya naman dahan-dahang pinihit ni Nathan ang doorknob. Hindi ito nakalock kaya naman pumasok na ang binata. Hana, baka nagtatago ka na naman. Napatigil si Nathan sa pagsasalita nang mapalingon siya sa hagdan at tumambad si Hana na nakatayo ng tuwid. May nakatakip na kumot at nakataas ang dalawang kamay. Boo! Ah! Hindi na natuloy ni Hana ang panggugulat na gagawin nang madulas siya sa kumot. At gumulong siya pababa ng 3 baitang. What the? Hana! Mabilis na tumakbo si Nathan at sinalusa bago pa ito tuluyang bumagsak. Bumilis ang tibok ng puso ni Hana nang makaramdam siya na nakahawak si Nathan sa bewang niya. Patay na talaga. Saad niya sa kanyang isipan. Hana, okay ka lang? Tanong pa ni Nathan. Nagpumiglas siya ng bahagya pero hindi pa rin tinatanggal ang kumot sa kanyang katawan. Oo, okay lang. Bitawan mo na ako. Multo ako. Napataas ng kilay si Nathan kahit hindi niya makita ang mukha ni Hana. Multo? Multong nadudulas. Napahinto si Hana sa narinig tapos ay tumikim. Teka, dahan-dahang hinila ni Nathan ang kumot sa mukha niya. At tumambad ang namumulang si Hana na parang hinihika dahil sa kaba. I knew it. Sabi pa ng binata. Hindi ka multo. Napakurap si Hana at agad na tinakpan ang mukha. Ano bang ginagawa mo dito? Gusto lang kitang makita. At gusto ko sanang tanungin. Tumingin si Nathan ng diretso sa mga mata ni Hana. Kung bakit ka nagpapanggap? Nanlaki ang mga mata ni Hana sa narinig. Hindi na niya alam kung ano pang rason ang sasabihin niya sa lalaking nasa harapan niya. Tsaka pwede bang mag-usap ulit tayo nang hindi ka nagtatago sa kumot? Nanigas si Hana sa kanyang pwesto. Hawak-hawak pa rin ang kumot na para bang isang sandata. Nakatingin lang sa kanya si Nathan na nakangiti. Yung tipong alam niyang may tinatago ang babae at hinihintay lang niya itong magpaliwanag sa kanya. Hindi ba pwedeng ituloy na lang natin yung multo roleplay? Saad pa ni Hana. Nope. Gusto kong kausap si Hana. Hindi si White Lady. Hindi ako White Lady, promise. Mas Gray Lady ako. Napailing si Nathan at natawa sa dalaga. Ikaw lang yung multo na marunong mag-joke. May sense of humor yung mga multo. Sagot pa ni Hana. Pilit na pinapanatili ang pagiging multo niya habang inaayos ang pagkakahawak sa kumot. Professional ako. May character development. Professional ghost. Kunot noong saad pa ulit ni Nathan. Ganun pala yun. Kaya pala ang galing mong kumanta nang gusto ko nang bumitaw kahapon. Practice ba yun para sa hunting? Namilog ang mga mata ni Hana tapos ay namula ang mukha. Narinig mo yun? Oh yes, sagot ni Nathan. At hindi multo yun. Walang multong marunong magbelting. Napalunok si Hana nang marinig ang sinasabi ni Nathan. Hindi ako nagbebelt. Nagpipierce lang ako ng eardrums. Hana, kahit ano pang pagde-deny mo, alam kong hindi ka multo. At hindi mo kayang takutin. Hindi na alam ni Hana kung ano ang dapat niyang unahin. Ang tumanggi, ang magtago, o ang pagharap kay Nathan. Hindi kita kayang takutin? Nope. Kahit mag 360 ka pa sa ere at maglabas ng dugo sa ilong, hindi ako tatakbo. Hindi ako marunong mag 360. Bulong pa ni Hana. Hindi ka rin marunong maging multo. Sagot ni Nathan sabay ngiti sa dalaga. Napaatras ng bahagya si Hana. Hawak pa rin ang kumot at pilit na pinipigilan ang sarili na hindi magpanik. Hindi pwede. Hindi niya dapat malaman. Baka bilhin niya tong bahay. Baka mawala yung tahanan ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Bakit ka ba nagpapanggap? Tanong pa ni Nathan. Wala. Gusto ko lang maging multo. Kahit na hindi naman. Malumanay na tanong ng binata. Napatingin si Hana sa sahig. Halatang kinakabahan dahil sa mga tanong sa kanya ng lalaki. Kasi huminga siya ng malalim bago pa magpatuloy sa pagsasalita. Kapag multo ko, hindi kailangan ng explanation. Hindi kailangan ng pakikipag-usap sa mga taong bibili ng bahay. Hindi nila ako uusisain. Hindi nila ako pwedeng paalisin. Natahimik si Nathan sa kanyang narinig sa dalaga. Tapos ay pinakinggan pa ang mga sasabihin nito sa kanya. Kapag multo ko, may reason ako para manatili dito. Bulong pa niya. So nagpapanggap kang multo para hindi maibenta yung bahay. Napakagat labi si Hana at saka dahan-dahang tumango sa binata na parang batang nahuli sa kalokohan. Wow. Isa kang ang professional. Alam ko, sagot ni Hana.
Hana, pwede mo namang sabihin sa akin ng diretso. Seryosong saad ni Nathan sa babae. Hindi nga kita kilala, saad ni Hana habang nakatingin sa binata. Pero kinausap mo ko. Kasi nabigla ako. Nakipag-joke ka pa, saad ni Nathan. Defense mechanism, sagot ni Hana sa kanya. Nag-concert ka pa kagabi. Dagdag pa ni Nathan. Hindi na inalis ang tingin niya sa dalaga. Walang proof, saad naman ni Hana sa binata. Na-realize ni Nathan na wala talagang balak sumuko si Hana at imbis na mainis, parang mas lalo pa siyang natuwa sa dalaga. Okay, sabi ni Nathan. Kung ayaw mo pang sabihin ang lahat ngayon, fine. Nagulat si Hana sa binata. Ha? Pero may isang bagay akong gustong marinig ng malinaw. Seryosong saad ni Nathan sa dalaga. Hindi kita paaalisin dito. Tila tumigil ang oras para kay Hana nang marinig niya ang mga sinabi sa kanya ni Nathan. Ano? Bulong pa nito. Kahit hindi ka magpanggap, kahit hindi ka magkumot, kahit hindi ka kumanta ng ghost version ng Heartbreak Song, kung may dahilan ka para manatili dito, hindi ako yung magiging dahilan para mawala yun. Seryosong saad ni Nathan. Hindi makapaniwala si Hana sa kanyang narinig sa binata. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Maiiyak ba o matutuwa? Kaya pwede na bang tanggalin mo yung kumot kahit konti lang? Saad pa ni Nathan. Tiningnan ni Hana ang kumot tapos si Nathan. Tapos balik ulit sa kanyang kumot. Pwede, pero wag mo akong pagtatawanan na. Ngumiti si Nathan sa dalaga at dahan-dahang tumango para naman hindi mahiya pa si Hana. Promise. Dahan-dahang inangat ni Hana ang kumot at saglit na nagtagpo ang mga mata nilang dalawa ni Nathan. Kaya naman mabilis na tumibok ang dibdib ng dalaga. Pakiramdam niya, mababaliw na siya sa kanyang nararamdaman para sa lalaki. At hindi niya dapat yun maramdaman dahil alam naman niya na hindi siya magugustuhan ni Nathan. At sa kanyang palagay ay bahay talaga niya ang tipo ng binata. Ano ba tong nararamdaman ko? Hindi pwede to. Bulong pa ni Hana sa sarili. Napakagatlabi si Hana. Pilit na pinipigilan ang kanyang sarili na hindi maapektuhan sa lalaki. Pero paano ba naman niya mapipigilan to? Kung nakatayo na sa kanyang harapan ang lalaking paulit-ulit na bumabalik sa kanyang bahay at tinatanggap siya hindi bilang multo, hindi bilang isang problema, kundi bilang siya. Finally, bulong ni Nathan, I get to see your face without the ghost filter. Hindi nakasagot si Hana sa sinabing yun ni Nathan. Kahit anong gawin niya, iba talagang epekto sa kanya ng binatang nasa harapan niya. Gwapo, malinis, maayos, may dating, malakas ang karisma, at higit sa lahat, mahuhulog na talaga sa ngiti nito. Hindi niya ako magugustuhan. Hindi siya yung para sa tulad ko. Mayayaman yung tipo niya. Maganda. Sosyal. Hindi yung katulad kong babae na mukhang ewan kung sumayaw tapos nagpapanggap pang multo. Ngiwi ni Hana sa kanyang sarili. Pero si Nathan, tahimik lang na nakatitig sa kanya na para bang gusto siyang intindihin. Para bang hindi niya iniisip kung anong itsura niya. Para bang sapat na sa kanya kung sino si Hana. Napalunok ang dalaga nang makita kung paano siya tignan ng lalaki. Bakit ka ba ganyan makatingin? Mahina niyang tanong dito, ha? Parang may nakikita kang kung ano sa akin. Dahan-dahang yumuko si Hana. Wala naman dapat. Natahimik si Nathan sa sinabi ni Hana. Bahagya itong lumapit sa dalaga tapos ay nagsalita habang nakatingin sa mga mata nito. May nakikita talaga ako. Sagot ng binata. Ano? Halos paos niyang tanong. Nakikita ko si Hana. Tumigil siya saglit tapos ay dahan-dahang ngumiti. At gusto kong makilala pa siya. Hindi nakasagot si Hana sa sinabing yun ni Nathan sa kanya. Pakiramdam niya, tumigil ang oras para sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi sa kanya ng lalaki. Pwede bang bumalik ulit ako dito? Tanong pa ni Nathan. Natulala lang si Hana habang si Nathan naman ay tuluyan ng nagpaalam sa dalaga. Naiwan si Hana na hindi alam ang kanyang gagawin. Lord, bakit ganito? Bulong niya, bakit parang mas natatakot ako ngayon kaysa nung nagpapanggap ako na multo? Nang makaalis na ang binata ay mabilis na umakyat si Hana sa kanyang kwarto at tinawagan ng kanyang kaibigang si Krisa. Yes? Bumalik siya at feeling ko, alam niyang hindi ako multo. Saad pa ni Hana habang hinahawak-hawakan ng kanyang buhok. Ano?
Ay, over naman sa react. Ano ba kasing ginawa mo? Wala, tinakot ko lang naman siya. At saka ano? Curious na tanong ni Krisa sa kaibigan. Don't tell me isinuko mo yung bataan sa kanya, Hana. Nanlaki ang mata ni Hana sa tanong na yon ng kanyang kaibigan tapos agad na napailing. Sira, anong isusuko? Grabe ka, hindi naman ako easy to get. Saad pa ni Hana. Ay, sorry naman, my bad. Saad pa ni Krisa sa kabilang linya. So ano nga, bilisan mo. Mamamatay ako kapag hindi mo sinabi sa akin. Humiga si Hana sa kama. Hawak pa rin niya ang kumot na parang sandata niya. Habang nakatingin sa kisame na para bang ito ang sagot sa lahat ng problema niya sa ngayon. Kasi, nakita niya ako. As in yung ako talaga. Walang kumot, hindi white lady, walang special effects. Oh my G! Saad ni Krisa. So nakita niya yung mukha mo? Yung totoong mukha mo? Oo, sagot ni Hana. At parang hindi naman siya takot. Well, hindi ka naman nakakatakot eh. Krisa, sorry pero hindi talaga. Ang ganda mo kaya. Kung multo ako, maiinggit ako sa'yo. Napailing si Hana sa narinig sa kanyang kaibigan. Hindi yun yung point. Ang point ay hindi siya takot. At parang may nakita siyang kung ano sa akin. Uy! Biglang asar ni Krisa. Anong kung ano? Hindi kaya ikaw yung nakita niya? Yung ikaw na ikaw talaga. Napakagat labi si Hana at umikot sa kama na parang bulati. Yun nga eh. And I don't like it. Ha? Bakit ayaw mo? Gwapo yung lalaki. Mabait at mayaman pa. Yun na nga, Krisa, mayaman, gwapo. CEO pa. Hello? Mukha ba akong pang CEO wife? Nagkunwaring nag-iisip si Krisa. Mga 7/10. Krisa! Singhal pa ni Hana. Charis! Tawa pa nito. Pero seryoso, Hana. Anong ginawa niya nung nakita ka niya? Natahimik si Hana sa tanong na yon ng kanyang kaibigan at inalala ang nangyari kanina. Tinitigan niya ako. Ay, haba ng hair! Saad pa ni Krisa. Tumingin? As in yung tingin na ikaw yung pinakamagandang babae sa buong mundo? Krisa, kinikilig ako. Pag-amin pa ni Hana. Biglang natahimik sa kabilang linya ng 3 segundo tapos ay... Ah! Sigaw ni Krisa na parang sirena ng bumbero. Kinikilig ka! Kinikilig ka! Diyos ko, Hana! Paano na yung multi-role mo niyan? Napahawak ulit si Hana sa dibdib niya. Ramdam na ramdam niya ang kabog nito. Yun na nga eh, ewan ko. Pero, ayoko, hindi pwede to, hindi talaga. Bakit? Halatang may crush din siya sa'yo. Saad pa ni Krisa. Hindi, may gusto siya sa multo, hindi sa akin. Saad pa ni Hana. Hana, bumuntong hininga si Krisa. Trust me, hindi siya pumupunta dyan araw-araw para lang habulin niyang multo. Ikaw ang gusto niyang makita. Natahimik ulit si Hana dahil doon, kahit ayaw niya. Kahit anong pagpipigil niya, hindi niya mapigilang mapangiti. At yon ang pinakakinatatakutan niya. Ang posibilidad na baka ma-inlove siya sa lalaking dapat, tinatakot niya. Kinabukasan, maagang nagising si Hana. Kailangan niya ulit manakot dahil alam niyang babalik na naman si Nathan. Kahit na parang nagdadalawang isip na siya kung itutuloy pa ba ang lahat ng to. This is it, Hana. Isa kang multo, isa kang white lady, hindi ka babaeng nagkakagusto sa isang gwapong lalaki na palaging dumadalaw sa'yo. Hana? Ghost? I'm here. Tawag pa ni Nathan mula sa front door. Nang marinig yun ni Hana, agad siyang bumaba at pumesto sa likod ng pinto. Hinintay na muna niyang pumasok ang lalaki bago sa dahan-dahang lumitaw mula sa likod ng kurtina. Boo! Sigaw ni Hana sabay biglang ilaw ng flashlight sa mukha niya. Napahinto si Nathan doon pero imbis na matakot, ay agad itong natawa. Hana, what is that? Tawa pa ni Nathan na halos hindi na makahinga. White lady ako! Proud na saad ni Hana. No. Umiling si Nathan habang nangingilid ang luha sa kakatawa. Hana, you look like a lumpiang Shanghai na binalot sa tissue. Napakurap si Hana sa narinig. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Nathan sa kanya. Excuse me? Kaya naman mas lalo pang natawa si Nathan sa naging reaksyon ni Hana sa kanya. Oh my God! Bulong ni Hana. Nanonood ka ba ng horror? Hindi ka talaga nakakatakot sa akin. Sa'yo? Ngumiti si Nathan. Never. Umangat ng kilay si Hana sa lalaki. Never? Kahit konti?
Kahit konting-konti. Pinisil pa ni Nathan ang daliri ng dalaga. Hindi talaga. Hindi talaga? Nanlaki ang mata ni Hana. Hindi. So please, bulong ng binata habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Huwag mo na akong takutin. Napalunok si Hana tapos ay dahan-dahang umatras sa lalaki. Naramdaman na naman niya ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Bakit naman? Utal na tanong ni Hana sa binata. Kasi mas gusto ko kapag ikaw mismo yung nagpapakita sa akin. Hindi yung kunwaring multo. Seryosong saad ni Nathan sa babae. Nanlaki ang mata ni Hana sa sinabi ni Nathan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at binuhusan pa ng kumukulong sabaw. Ha? Ano? Nauutal niyang saad habang napapalayo pa ng papalayo sa binata. Hana, come on. Hindi mo na nga kailangang magtago. Ay, di ko na kaya to. Bye! Sigaw ni Hana. Mabilis na tumakbo si Hana palayo kay Nathan. Sobrang bilis na ng tibok ng kanyang puso at tila mababaliw na siya dahil sa mga sinabi ni Nathan sa kanya. Hana! Tawag ni Nathan. Natatawa habang sinusundan ng tingin ang kumot na parang kapa na lumilipad pa habang umaakyat ang dalaga sa itaas. Hindi ako multo. Bakit ikaw yung tumatakbo ngayon? Pero hindi na sumagot pa si Hana. Mabilis siyang pumasok sa kanyang kwarto at nagkulong doon. Bakit ba kasi ako ganito? Hinain niya habang tinatakpan ang muka. Sa baba naman, napapangiti na lang si Nathan habang iniisip ang dalaga. Cute talaga nun. Bulong pa ni Nathan. Naupo siya sa sofa at sumigaw sa itaas. Hana! Hindi ako aalis hanggat hindi ka bumababa. Katahimikan, hindi man lang sumagot ang dalaga. Promise, hindi kita pagtatawanan. Liar! Sigaw pabalik ng dalaga. Kaya naman muling natawa si Nathan at napatingin na lang sa itaas. Kumuha siya ng sticky notes tapos ay may sinulat doon. Sinabi niyang babalik ulit siya para dumalaw sa dalaga. Narinig ni Hana na umalis na ang sasakyan ni Nathan kaya naman nakahinga na siya ng maluwag. Napaisip tuloy siya kung may balak pa ba si Nathan na bilhin ang bahay. Sa halos araw-araw ay matagal na silang nagkakausap na dalawa. Wala namang nababanggit si Nathan tungkol sa pagbili nito sa bahay. Ano ba kasing pakay niya? Bulong ng dalaga sa sarili, sabay hawak sa kanyang dibdib sa sobrang lakas ng kabog nito. Samantala, si Nathan ay nakarating na sa kanilang mansyon. Dito na muna siya umuwi para mabisita ang kanyang mga magulang. Pero hindi niya inaasahan na naroon ang kanyang tito Ronald. Iho, long time no see. Saad ng Ginoo sa kanya. Tito, kumusta po? Tanong ng binata. Eto, okay naman. Saan ka galing? Tanong ng lalaki sa kanya. Napaisip pa ang binata kung sasabihin pa dito na pumunta siya sa bahay kung saan marami ang gustong makabili. Let me guess, doon ka ba sa malaking bahay? Ano nga bang balita doon? Curious talaga ako kaya gusto kong mabili mo na yun. Nakangiting saad ng Ginoo. Natigilan si Nathan sa sinabi ng kanyang tito Ronald. Alam niyang may kung ano nang iniisip ang kanyang tito. Pero pinilit ni Nathan na maging kalmado. Okay naman yung bahay. Kailangan ko lang talagang siguraduhin na okay para naman maayos ang lahat. Paliwanag niya. Wala namang nakatira doon. At saka may usap-usapan na may nagpaparamdam doon, diba? Hindi ba nagpaparamdam sa'yo? Saad ng kanyang tito. Hindi agad nakasagot si Nathan doon. Hanggat maaari, ayaw niyang ipaalam sa iba ang tungkol kay Hana. Lalo na't ayaw ng dalaga na maibenta yung bahay. Saglit na nag-alangan ang binata kaya napakamot siya sa batok. Well tito, hindi naman ako. Ayos lang iho. Putol ni Ronald sabay tapik sa balikat niya. Alam ko namang matapang ka. Kung may nagpaparamdaman, sigurado akong kaya mo. Hindi naman po. May hinahong sagot niya. Tahimik naman yung bahay. Ganun ba? Matalim nang umisi si Ronald. Good. Kasi gusto ko talagang mapunta sa atin ang property na yon. Hindi lang dahil maganda, pero dahil may history. Napataas ang kilay ni Nathan sa kanyang narinig. History? Tito, anong ibig? Ngunit bago pa siya makapagtanong, naupo si Ronald sa malambot na sofa at nagbukas ng wine. Iho, basta tandaan mo. May mga bagay sa bahay na yun na hindi dapat nakikita ng iba. Kaya bilisan mo na ang proseso. Saad pa nito. At isa pa, kapag may nagparamdam talaga, sabihin mo agad sa akin. May kilala akong taong pwedeng mag-ayos ng tungkol dyan. Natigilan si Nathan pero agad na umiling sa kanyang suhin. Wala pong nagpaparamdam tito at wala rin pong dapat ayusin. Sa sumunod na araw, gaya ng palaging ginagawa ni Nathan,
Dumalaw na naman siya sa bahay nito at may dala na siyang pagkain. Kaya naman kahit alam ni Hana na hindi naman matatakot sa kanya ang binata, sinubukan niya pa ring manakot. Boo! Ay, shit! Natigilan siya nang napatulala sa kanya ang binata imbis na matakot. Maya-maya ay natawa na ito. Naalala ni Hana na may suot pala siyang hair clip at kulay pink pa talaga. Seriously, Hana? Horror ba yan or preschool show? Naiiling na saad ni Nathan sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa narinig tapos ay sinamaan ng tingin si Nathan. Hoy, pwede ka namang magpanggap na natakot. Nakakahiya kaya. Okay, sorry. Pero promise ko, susubukan kong matakot next time. Next time? Bulong pa ni Hana. Ibinaba ni Nathan ang paper bag sa mesa. Brought you food. Hindi ko alam kung kumakain ka ba ng Kainis ka naman, hindi nga ako multo. Mabilis niyang putol. Napangiti si Nathan sa babae. Exactly. Kaya dinalhan kita ng pagkain. Nagkibit balikat na lang si Hana sa lalaki. Kahit na sobrang lakas na ng kabog ng kanyang dibdib. Ano ba yan? Baka naman may lason yan ha. Kunwari niyang saad sa lalaki. Nope, wala. Pero ikaw, baka may lason ka. Sagot ni Nathan na may pilyong ngiti. Ha? Ako? Bakit naman? Kasi parang kapag nandito ako, hindi ko na kayang umalis pa eh. Napatigil si Hana. Pakiramdam niya, mababaliw na siya dahil sa mga lumalabas sa bibig ng lalaki. Anyway, kumain ka na. Oo nga pala, babalik ulit ako bukas. Saad ng binata. Umiwas ng tingin si Hana kay Nathan. Tapos ay napahawak sa kanyang dibdib. Habang palabas si Nathan, tumalikod na rin si Hana. Pero sumabit ang paa niya sa carpet at muntik ng madapa. Narinig pa niya ang mahinang tawa ng lalaki mula sa may pintuan. See you tomorrow, Hana. Pagkaalis ni Nathan, mabilis na sinara ni Hana ang pinto at napasandal doon. Bakit ba ganyan siya magsalita? Bulong niya sa sarili habang hawak ang mainit na pisngi. Hindi ba niya alam na marupok yung puso ko sa kanya? Nilapag niya ang paper bag sa mesa. Pagbukas niya, nandoon ang mga pagkaing hindi niya inakalang dadalhin ni Nathan. Ensaymada, champurado, at 2 bote ng juice. Champurado? Bakit champurado? Ano to? Breakfast date? Hirit niya kahit wala namang sumasagot. Pero habang binabasa niya ang maliit na sticky note na nakadikit sa container, parang nanghina ang tuhod niya. Just in case you're hungry. Ay, ala! Ay! Tili niya at bahagyang napaupo. Bakit ba ang sweet mo? Hindi ako handa. Hindi ako emotionally, ghostly, stable. Dagdag niya pa sa sarili. Nasa loob pa si Nathan ng kanyang sasakyan at hindi pa tuluyang umaalis. Professional ghost pala ha. Natatawa niyang sabi sa sarili. Hindi niya maitatanggi sa sarili na meron na siyang nararamdaman para sa dalaga. At gagawin niyang lahat maprotektahan lang ito. Muli siyang sumulyap sa bahay at umalis patungo sa opisina kung saan naghihintay sa kanya ang mga kaibigang si Jace at Axel. May pag-uusapan kasi sila tungkol sa malaking project sa General Santos City. Sa mga sumunod na araw, naging close pa sina Hana at Nathan. Nasanay na sila sa presensya sa isa't isa at kung minsan ay nagkukwentuhan sila sa kanilang mga buhay-buhay. Isang hapon, naisipan nilang dalawa na maglinis ng buong bahay. Ready ka na ba, Ghost? Kasi mukhang hindi ka pa handa eh. Pabirong saad ni Nathan habang naglalakad sa sala. May dala-dala na itong walis at dust cloth. Ghost? Hindi, Grey Lady lang, remember? Sagot pa ni Hana habang hawak ang vacuum. At handa na ako. Professional ghost, remember? Nakaka-intimidate nga. Sagot ni Nathan sabay tawa. Sana lang hindi ka mahigop ng vacuum habang naglilinis. Natawa si Hana sa sinabi ng lalaki sa kanya tapos ay napailing dito. Professional ako. Hindi ako basta-bastang nahihigop, no? Sagot niya habang sinisimulang igalaw ang vacuum sa sahig. Besides, marunong akong umiwas sa mga lalaking gustong maging bayani sa bahay. Bayani sa bahay? Kunot noong tanong pa ni Nathan. Akala ko multo ka, hindi firefighter. Umikot si Hana sabay haplos sa makapal na alikabok sa mesa gamit ang kamay niyang may suot na gloves. Tapos ay tinignan si Nathan nang nakataas ang kilay. Ano ka ba? Kailangan kong mag-evolve. Ghost, /housekeeper/independent woman. Marami akong roles. Wow, saad ni Nathan. Sumulto ka na, tapos ikaw pa yung bida. Di ba dapat ako yun? Ako yung dumadalaw. Ako yung sinasabing matapang. Ako dapat yung lead. Lead? Ikaw? Saang pelikula?
Sa pelikulang hindi pinapanood ng audience, ganting biro pa ni Hana habang humahakbang papunta sa dusty shelf. Ouch! Tawa pa ni Nathan. Akala ko ba professional ghost ka? Bakit professional basher ka rin? Hobby ko yun. Sagot pa ni Hana habang nagpupunas ng picture frame. Karakter ko bilang multo na may feelings. Multo lang pala. Napatingin si Nathan sa kanya at bahagyang tumaas ang kilay nito sa dalaga. Multo na may feelings. Nabitawang sandali ni Hana ang frame sabay harap kay Nathan at mabilis na napailing dito. Hindi. Multo na may healing. Yan, healing. Kasi naglilinis tayo. Cleansing, purification, feng shui, lahat na. Mabilis na depensa niya habang namumula ang muka. Tumawa ng malakas si Nathan sa narinig sa dalaga. Ana, hindi mo ako mabobola. Masyado ka ng obvious. Anong obvious? Na magaling ako maglinis? Tanong pa ni Hana, kunwari ay walang kaalam-alam habang inaalog ang throw pillow para maalis ang alikabok. Pero hindi agad sumagot si Nathan. Lumapit ito ng kaunti sa dalaga, sapat na para magpanik ang puso ni Hana. Obvious na. Tumigil siya sandali. Natatakot ka? Natatakot? Ulit pa ni Hana sabay tingin sa vacuum niya na parang gusto niyang gawing sandata. Hindi ako natatakot. Sa multo? Sa bahay? Sa alikabok? No way! Hindi sa multo, sabi ni Nathan. Hindi rin sa bahay. Napataas ang kilay ni Hana sa narinig sa lalaki. Halatang curious sa sasabihin nito sa kanya. Natatakot ka kasi baka masyado mo na akong nagugustuhan bilang ghost visitor. Ano ka ba? Utal niyang sagot. Hindi naman ako, sure ka. Tanong pa ni Nathan at hindi na niya alam ang sasabihin. Binuksan niya bigla ang vacuum at itinutok kay Nathan. Back off! Professional ghost at work. Nagulat si Nathan pero natawa ng malakas habang umaatras mula sa babae. Natawa na lang din si Hana tapos ay nagpatuloy sila sa paglilinis habang nag-aasaran. Kinagabihan, sabay din silang nagluto ng kanilang dinner dalawa. Habang kumakain ay hindi rin mawala ang kanilang asaran at tawanan habang nagkukwentuhan sa kanilang mga buhay. Nang matapos ang kanilang usapan ay nagpaalam na rin si Nathan sa babae. Pero nang makalabas si Nathan sa bahay ay nakita ni Hana na naiwan ng lalaki ang susi nito. Kaya naman mabilis na sumunod si Hana sa binata. Pero nagulat siya nang marinig na may kausap ito sa cellphone. At mukhang seryoso ito. Yes, tito. Sagot ng binata. Gawin mo ang lahat, Nathan. Tigilan mo na rin ang pagpapanggap na concern ka sa kanya. Mas importante ang bahay nila kesa dyan. Seryosong saad ng kausap nito sa kabilang linya. Natigilan si Hana sa kanyang narinig, tapos ay hindi na tuluyang lumabas. Kaya naman nang matapos ang usapan na yon ay bumalik si Nathan sa loob na parang wala lang dahil napansin nito na hindi niya dala ang kanyang susi. I forgot my keys, saad ni Nathan. Eto, saad ni Hana sa lalaki. May problema ba? Anong nangyari? Tanong ni Nathan nang mapansin na parang nag-iba ang mood ng dalaga. Ha? Oo. Saad ng dalaga. Nagtagal ang tingin ni Nathan sa dalaga tapos ay umiwas na lang ng tingin si Hana. Pero simula nung araw na yon, umiwas si Hana kay Nathan. Hindi niya lubos maisip na nagpapanggap si Nathan na maging mabait sa kanya at talagang may plano itong bilhin ang kanilang bahay. Lahat ba ng sinabit ginawa niya palabas lang? Bulong niya pa sa kanyang sarili. Kinabukasan, hindi agad lumabas si Hana sa kwarto. Kahit gutom na siya, kahit kailangan niyang maglinis, hindi niya magawang bumaba. Masakit pa rin para sa kanya ang mga narinig niya. Nakatulala lang siya sa kisame nang biglang may kumatok sa pinto. Isang beses lang, hanggang sa sunod-sunod na yon nang paulit-ulit. Hana, nandiyan ka ba? Boses ni Nathan ang narinig ni Hana mula sa labas. Napapikit si Hana tapos ay napahawak sa kanyang dibdib. Wag ngayon, please. Alam kong nandiyan ka. Muling saad ni Nathan. Narinig kong kumalabog yung upuan. Napamura si Hana sa loob-loob niya. Bakit ba napaka-observant ng taong to? Pero hindi pa rin siya nagsalita. Maya-maya, may narinig siyang kaluskos. May inilapag si Nathan sa sahig sa tapat ng pinto. Isa yung paper bag. Hana, hindi ko alam kung anong nagawa kong mali. Pero sana kausapin mo ako. Even for a minute. Napaiyak si Hana kahit anong pagpipigil na gawin niya. Ayaw niyang marinig ni Nathan ang mga hikbi niya kaya tinakpan niya ang kanyang bibig. Hindi ako aalis hanggat hindi kita nakikitang okay. Katahimikan. 1, 2, hanggang 10 minuto.
Maya-maya pa ay narinig na lang niya ang papalayong mga yabag ng binata. Bumuntong hininga si Hana ng malalim. Para siyang nabunutan ng tinik, pero may sumisikip pa ring sakit sa kanyang dibdib. Nang masigurong wala na si Nathan, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nandoon ang paper bag na iniwan ni Nathan. Naroon ang paborito niyang pagkain at isang salabat para kay Hana. At isang sticky note na may sulat kamay ni Nathan. Kung nilalamig ka, please uminom ka nito. Anne, bakit mo ginagawa to? Kung hindi naman pala totoo. Bulong niya pa sa kanyang sarili. Ilang araw ang lumipas, nagpatuloy ang ganoong pakikitungo ni Hana kay Nathan. Kaya naman mas lalong nagtaka si Nathan sa kinikilos ni Hana. Hanggang sa isang araw, may hindi inaasahang bisita si Hana sa kanyang bahay. Ang tito ni Nathan, na si Ronald. Magandang umaga, saad nito sa dalaga. Magandang umaga din po, saad ni Hana. Andito ako para pag-usapan ang tungkol sa bahay na ito. Po? Alam mo, Iha, alam kong close kayo ng pamangkin ko. Pero ilang buwan na yung nakalipas pero wala pa rin ganung binabalita si Nathan tungkol sa bahay na bibilhin namin. Saad ng lalaki sa kanya. Agad na kinabahan si Hana sa kanyang narinig. Parang may kung ano siyang naramdaman habang nakikipag-usap sa lalaki. Gusto ko lang malaman kung ano ba yung dahilan kung bakit ayaw mong ibenta ang bahay na ito. At kung bakit sobrang mahalaga ka sa pamangkin ko at nagawa niya akong tanggihan. Po? Saad ni Hana. Natawa ang Ginoo tapos ay dahan-dahang lumapit kay Hana kaya naman dahan-dahan ding napaatras ang dalaga dahil sa kabang nararamdaman. Alam mo kasi, Iha, masunurin si Nathan lalo na sa akin. At madalas niyang pagbigyan ang hiling ko. Pero nagtaka ako nang magtagal ang pag-asikaso niya dito sa bahay na to. Yun pala, dahil sa'yo. Kaya naman nagtaka si Hana sa kanyang mga narinig. Unti-unti ay napagtanto niya na walang kinalaman si Nathan sa pagbili ng bahay. Kaya naman naintindihan ni Hana kung bakit nagtataka si Nathan sa pag-iwas niya. Bago pa man makapagsalita si Hana ay bigla na lamang may pumaradang pamilyar na kotse sa harap ng kanilang bahay. At ang sumunod ay ilang police car na ikinagulat ni Hana. What's going on? Nagtatakang tanong ni Hana. Hana! Sigaw ni Nathan at agad na lumapit sa dalaga. Are you okay? Talagang nagdala ka pa ng mga pulis, natatawang saad ni Ronald sa kanyang pamangkin. Tama nga sila, Jace, hindi ka mapagkakatiwalaan. Saad pa ni Nathan sa kanyang suhin. Sinabi ko bang magtiwala ka sa akin? Saad pa ng lalaki tumawa pa. Napahawak si Hana sa dibdib niya habang hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Tito Ronald, you're trespassing and you're harassing her. Madiin na sabi ni Nathan habang hinaharang ang tito niya. Kita sa mata niya ang galit na kanina niya pa pinipigilan. Hindi mo na dapat siya ginulo. Nathan, are you seriously raising your voice at me? Just for her? Yes! Sagot ni Nathan ng walang pagdadalawang isip. Napatingin si Hana sa kanya. Naguluhan kung bakit bigla ang tapang ng binata para ipagtanggol siya. Sir, singit ng isang pulis. May complaint po kami na natanggap regarding attempted coercion and trespassing. Yes, officer. Mabilis na tugon ni Nathan. I'm the one who reported it. My uncle has been forcing a transaction Hana never agreed to. So ikaw pala yung dahilan kung bakit nagrebelde ang batang to. Wala ka talagang ideya kung paano mo siya pinapaikot. Enough! Sigaw ni Nathan. Hana never did anything wrong to me. At hindi ko pwedeng gamitin ang pangalan ko para pilitin siyang ibenta ang bahay na to. Napaatras si Ronald nang dalawang pulis ang lumapit sa kanya. Sir, sumama na po kayo sa amin. Seriously, your own family. Halos tumawa si Ronald habang umiiling. Sige, tignan natin kung hanggang saan ang kaya mong panindigan, Nathan. Dinala ng mga pulis si Ronald sa kanilang sasakyan at nang tuluyan ng makaalis ang convoy, saka lang nakahinga ng maluwag si Hana. Nathan, mahina niyang tawag. I'm really sorry, Hana. Hindi ko alam na kayang gawin ni Tito ang lahat ng to. I swear, I never intended to buy your house. He just used my name. Hindi agad nakapagsalita si Hana sa kanyang mga narinig mula sa binata. Akala ko ikaw yung may gustong bumili ng bahay. Akala ko kaya ka lumalapit dahil may kailangan ka. Sandaling natahimik si Nathan pero hindi niya maiwasang mapatawa ng mahina. Sinubukan mo akong takutin, remember? Pero di naman ako natakot, kahit kailan. Ngayon alam ko na, wala pala akong dapat katakutan sa'yo. Hana, I kept coming back because I wanted to see you, not the house. Not the place. You. Napakurap-kurap si Hana sa kanyang narinig at mas bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa mga sinabi sa kanya ni Nathan.
Or okay lang? Now that everything's clear, pwede na ba ulit akong bumisita nang hindi mo ako sinusungitan? Napatingin si Hana sa kanya tsaka dahan-dahang umiti dito. Depende. Kung may dala ka ulit na pagkain. Napahalakhak si Nathan sa sagot ni Hana sa kanya. Ganun. Sige bukas ulit. At mas madami pa. Natawa na lang si Hana tapos ay niyakap siya ng mahigpit ni Nathan na agad din niyang niyakap pabalik. Mabilis na lumipas ang mga araw matapos ang gulo kay Ronald hanggang sa isang gabi, nagulat si Hana nang kumatok si Nathan sa bahay niya. Pagbukas niya ng pintuan, nakita niya si Nathan na nakangiti sa kanya at may dala pang bouquet ng tulip flowers. What's this? Natatawa at nahihiyang tanong ni Hana. A date, if you want. Natigilan si Hana pero bago pa siya tuluyang mahiya, inabot ni Nathan ang bulaklak sa kanya. I promise to make it up to you, sabi nito. And I just really want to take you out. Dahan-dahang tinanggap ni Hana ang bulaklak at napayuko dahil sa hiya. Okay, let me just change. Sagot ng babae sa lalaki. Nang matapos si Hana sa pagbibihis ay umalis na rin sila kaagad ni Nathan. Sa isang restaurant sila pumuntang dalawa. Thank you for inviting me, sabi ni Hana habang iniikot ang straw ng juice niya. Thank you for coming. Sagot agad ni Nathan. Alam ko namang hindi ka mahilig lumabas. Iba kasi to, sagot ni Hana nang hindi tumitingin sa lalaki. Ikaw kasi. Natahimik si Nathan sa kanyang narinig mula sa babae. Tsaka dahan-dahang umiti. Can I ask something? Tanong pa ni Nathan matapos ang ilang segundong pag-iisip. Sure. Why were you so scared of me before? Kasi na-misinterpret ko lahat. Akala ko bibilhin mo yung bahay. Pero bakit ang sungit mo? I was trying to scare you away, sagot ni Hana. Pero hindi ka natakot. Hindi talaga. I didn't stay because of the house. I stayed because I liked being around you. Natigilan si Hana sa kanyang narinig mula kay Nathan. Malakas na ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa lalaki. Nathan, I like you, Hana. Deretsahang saad ni Nathan sa babae. I've liked you since the second time I visited. I just didn't know how to say it without making things awkward. Awkward na nga to sagot ni Hana. Yeah, but I don't mind as long as it's with you. Nakangiting saad ni Nathan kay Hana. I like you too. I was scared but I still like you. Really? Tanong ni Nathan na parang isang bata na binigyan ng regalo. Yeah. Sagot ni Hana habang tumatawa dahil sa reaksyon niya. Can I take you out again? Not because I want to make up for anything. Just because I want to spend time with you. I'd like that. Sagot pa ni Hana. Napangiti si Nathan sa naging sagot ng babae tapos ay kinuha ang kamay ni Hana at hinalikan yon. Sa mga sumunod na araw ay naging masaya ang relasyon ni Nathan at Hana. At maging ang mga kaibigan nilang dalawa at magulang ni Nathan ay masaya para sa dalawa. Wow Nathan, ang ganda ng setup. Manghang saad ni Hana habang naglalakad papunta sa table. Parang may special occasion, pero hindi ko alam kung anong okasyon. Well, let's just say, tonight is special. Saad pa ni Nathan, napangiti na lang si Hana sa kasintahan kahit na hindi niya alam kung bakit bigla itong naghanda ng dinner kasama ang kanilang mga kaibigan at mga magulang ng lalaki. Habang nagsisimula silang kumain, nakikipag-asaran si Jace at Axel. Habang si Krisa ay hindi mapigil ang kilig sa kanyang kaibigan at nobyo nito. Nang biglang napatigil sila sa pag-uusap dahil sa biglaang pagtayo ni Nathan, na dahan-dahang lumapit kay Hana. May hawak-hawak pa itong maliit na velvet box. Teka, Nathan? Saad ni Hana habang nakatingin sa nobyo. Tumayo rin si Lara at Nate, pati sina Jace, Axel at Krisa, na halos tumalon sa excitement. Mahal, gusto kong tanungin ka ng isang napaka-importanting tanong. Saad ni Nathan habang nakatingin sa mata ni Hana. Ano yun, mahal? Tanong ni Hana sa kasintahan. Dahan-dahang binuksan ni Nathan ang maliit na velvet box at lumabas ang kumikinang na singsing doon. Mahal, nung una kitang nakilala sa bahay mo, hindi ko na napigilan ang damdamin ko para sa'yo. Palagi kang nasa isipan ko. Ang saya mong kasama, ang tapang mo, at ramdam ko ang pagmamahal mo sa bahay na ito at sa alaala ng mga magulang mo.
Gusto kong makasama ka, hindi lang bilang girlfriend, kundi bilang kasama habang buhay. Mahal, gusto mo bang maging asawa ko? Napalunok si Hana, halatang nagulat at hindi makapaniwala sa sinabi ni Nathan. Halos tumigil ang kanyang tibok ng puso dahil doon. Yes, Nathan. Oo, I will. Sagot ni Hana at napaluhana. Agad siyang niyakap ng lalaki at sinuot ang singsing sa kanyang daliri. Tapos ay hinalikan ito sa labi. Finally! Ang cute niyo naman! Sabay hiyaw ni Krisa. Walang multo dito, pero may forever! Mas niyakap pa ni Nathan ng mahigpit ang kanyang fiancé at hinalikan ito sa noo. I love you, love. I love you more, mahal ko. Nakangiting saad ni Hana sa lalaki. Mabilis na lumipas ang mga araw at halos hindi na namalaya ni Hana at Nathan na papalapit na ng papalapit ang pinakamahalagang araw ng kanilang buhay, ang kanilang kasal. Tuwing umaga, sabay silang nagkakape sa lumang bahay na ngayon ay binibigyan nila ng buhay. Tuwing hapon naman, kasama nila ang mga magulang ni Nathan na parang silang ikakasal dahil excited na excited ito sa pagpaplano ng kanilang kasal. Anak, ito bang kulay na to bagay kay Hana? Tanong ng ina ni Nathan habang hawak ang samples ng bulaklak. Mom, hindi po ba dapat kami yung pipili niyan? Ay naku Nathan, kami na ng daddy mo ang bahala. Alam namin yung aesthetic. Sagot ng ginang. Hindi napigilan ni Hana ang matawa sa ina ng kanyang fiancé. Honestly po, mas maganda nga po yung ideas niyo kaysa sa amin eh. Biro niya kaya lalo silang tumawa. Maya-maya, nakisali na rin si Jace at Axel sa usapan nila. Bro, gusto mo ba ng drone entrance? Ako nang bahala. Pagmamalaki ni Axel. Drone? Tawa ni Nathan. Baka mamaya tamaan tayo. Pwede rin namang fireworks, yung tipong pag hinalikan mo si Hana, boom! Para cinematic. Dagdag pa ni Jace. Cinematic ka dyan? Sabay irap ni Krisa sa lalaki. Sa sobrang dami ng naiisip mo parang ikaw pa yung ikakasal. Napailing na lang si Hana sa mga kaibigan at nagsimula na ring makisali sa usapan tungkol sa kasal. Tuwing nakakaramdam siya ng pagod, agad siyang nilalapitan ni Nathan at hinahawakan ang kanyang kamay. Tired? Medyo. Let's rest later. Kahit busy tayo, promise, hindi ko hahayaang ma-stress ka. Napangiti si Hana sa lalaki at hinalikan nito sa labi. I love you. Saad ni Hana. I love you more, love. Makalipas ang ilang linggo ay dumating na rin ang araw ng kasal nila Hana at Nathan. Pero tila may kakaibang napansin ang lahat sa bride. Mas glowing, mas blooming, at mas masaya ito ngayon. Pero higit doon, mapapansin din ng ilang beses na nahihilo siya at panayang hawak sa kanyang tiyan. Girl, may something ata sa'yo ah. Saad ni Krisa sa kanyang kaibigan. Pero ngumiti lang si Hana dito. Hindi niya kayang sagutin yon. Hindi pa. Hindi ngayon. Nang magsimula ang seremonya, halos hindi makahinga si Nathan nang masilayan si Hana sa aisle. Para bang tumigil ang buong mundo niya at tanging si Hana lang ang gumagalaw. Habang papalapit ito, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Naging emosyonal ang lahat nang magsimula ng basahin nila Nathan at Hana ang kanilang wedding vows para sa isa't isa. Hana, nung una kitang nakilala, akala ko pumasok ako sa isang haunted house. Nagtawanan ng lahat nang marinig ang sinabi ni Nathan. Pero hindi naman pala nakakatakot ang multo. Ikaw pala yung pinakabuhay na babaeng makikilala ko. Ikaw ang nagpasaya sa araw ko, nagpagulo sa utak ko, at ikaw ang nagpatibok sa puso kong akala ko matagal nang sarado. Napatingin si Nathan kay Hana habang pinipigilan ang luha sa kanyang mga mata, tsaka muling ipinagpatuloy ang kanyang wedding vows. Today, I vow to love you the way you deserve, to protect you the way you've protected your home and your heart. I promise to stay kahit sa mga araw na kumakatok ka sa pinto na parang white lady. Nagtawanan ulit ang lahat sa sinabing yun ni Nathan. And most of all, I promise that whenever life takes us, I will always choose you. Every day, every lifetime. Hindi agad nakapagsalita si Hana. Nangilid ang luha niya habang nakatingin siya kay Nathan. Nathan, nung una kitang nakita, natakot ako. Natakot ako kasi alam ko, kaya mo akong pasayahin. Kasi alam kong kaya mo akong mahalin kahit hindi ako perfect. Saad ni Hana at napahawak sa dibdib niya habang pinipigilan ang kanyang emosyon. Thank you for choosing me even when I pushed you away. For seeing me even when I tried to hide.
for loving me. Even when I pretended to be a ghost, saad ng babae habang umiiyak na. I promise to stand by you sa lahat ng araw. Kahit pa may hangover ka, kahit pa mag-away tayo sa sobra mong kape, at kahit pa makakita ka naman ng multo sa hallway na ako lang naman pala. Natatawang dagdag ni Hana. Nagtawanan ulit ang lahat sa kanilang narinig mula sa babae, habang pinupunasan din ang kanilang mga luha. But most of all, I promise to love you without fear, without doubts, and without pretending. Nakangiting saad ni Hana sa lalaki. Pagkatapos basahin ni Hana ang kanyang mga panata, halos lahat ng bisita ay humihikbi na, kahit si Krissa ay nagtatago ng tissue sa likod ng buki niya. Sina Jace at Axel naman ay nag-aasarang umiiyak pero halatang totoo din yung emosyon nila. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Mabilis na hinalikan ni Nathan ang kanyang asawa at agad na naghiyawan ng lahat para sa dalawa. Pagkatapos ng halik na yon, inakay ni Nathan si Hana palabas. You okay? Parang nahihilo ka kanina. Nag-aalalang tanong ni Nathan sa asawa. Okay lang ako, love. Promise. Sigurado ka. You look pale, pero glowing. Natural glow lang yan, saad ni Hana. Hindi na rin nangulit pa si Nathan at hinalikan na lang ulit ang kanyang asawa. Pagkatapos ng kasal, umuwi si Hana at Nathan sa kanilang bagong bahay bilang mag-asawa. Love, huwag ka sanang mabibigla ah, saad ni Hana. Napakurap naman agad si Nathan. Love, kinakabahan ako sa tono mo. Please, sabihin mo na. Kaya naman lumapit si Hana sabay hawak sa kamay ni Nathan at marahan yung nilagay sa tiyan niya. Mahal, I think I'm pregnant. What? Sagot ni Nathan, hindi sigurado kung tama ba ang kanyang narinig mula sa kanyang asawa. Buntis ako, love. 2 weeks na. Hindi ko sinabi agad kasi gusto ko na munang makasigurado and gusto kong sabihin sa tamang oras. Hindi agad nakapagsalita si Nathan sa mga sinabi ng kanyang asawa, habang si Hana naman ay umiiyak na dahil sa saya at kabang nararamdaman, hanggang sa bigla ulit napahawak si Nathan sa tiyan ni Hana, na para bang ngayon lang nag-sink in sa kanya ang lahat ng marinig mula sa kanyang asawa. We're having a baby, utal na tanong pa ni Nathan. Yes, love. Kaya naman agad na napagtanto ni Nathan ang lahat at mabilis na niyakap at pinaghahalik-halikan ang kanyang asawa. Hana, love, this is... Natawa si Nathan habang umiiyak na rin. This is the best news ever. Napahawak si Hana sa likod niya. Akala ko magagalit ka o masistress. Magagalit? Natatawang saad ni Nathan habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang asawa. Love, this is perfect. This is everything I've ever wanted. Hinaplos ni Nathan ang tiyan ng kanyang asawa at hinalikan pa ito bago ulit ngumiti kay Hana. Kaya pala nahihilo ka sa kasal natin kanina. Kaya pala glowing ako, sagot ni Hana. Kaya pala hindi ka makakain ng shrimp sa reception. Dagdag pa ni Nathan. Mahal! Natatawang saad ni Hana sa kanyang asawa. Okay lang naman, mahal pa rin naman kita. Thank you, love. Nakangiting saad ni Nathan at hinalikan sa noo si Hana. Napangiti si Hana kay Nathan at niyakap ito. Thank you din. I love you. I love you more, my love. Malambing na saad ni Nathan sa bayakap sa kanyang asawa pabalik. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Hana at ni Nathan. Naway kayo po ay kinilig, may natutunan at napaibig sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagkikinig at pagsuporta. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.